Maraming magagandang dilag ang nagkakalat sa plaza tuwing sasapit na ang gabi. 6:00 pa lang ng gabi ay umaalis na si Arlan sa baryo Magiliw para maghanap ng madadali sa plaza. Binata pa lamang si Arlan kaya kahit sino ay pwede niyang pormahan. Wala naman siyang nobya. Wala rin naman siyang asawa. Malayang malaya pa ang lalaki kaya kung sino-sino na lang ang babaeng kanyang pinagkakainteresan. Ganun pa man, wala ni isang babae ang tumatagal sa kanya ng 1 buwan. Napuputol ang kanyang pakikipagrelasyon sa tuwing ilalabas na niya ang kanyang sandata. Nadidismaya ang kahit sinong babae na makakita ng kanyang alaga. Aminado naman si Arlan na parang manilang ang haba ng kanyang dragon. Yun ang pinakaproblema niya sa kanyang buong pagkatao. Palagay niya, hindi siya makakapangasawa hanggat hindi nagiging higante ang kanyang duwende. Sigurado ka ba na may papatol dito? Oo, pre. Basta ganito ang gagawin mo kung gusto mo talaga makaranas ng pagtatalik. Papatayin mo ang ilaw tapos sabay enter ka na kagad sa kuweba. Kapag nasa loob na yan, wala na magagawa yung babae. Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako ma-down ha? Pare, ang mga babae kapag magaling ka, kahit anong size ng uod mo dyan, palag-palag yan. Baka naman kasi wala ka nang oversize, wala ka pa ring skills. Napabuntong hininga na lamang si Arlan. Malaki ang pasasalamat niya kay Mikel dahil ito ang laging tumutulong sa kanya. Ito lang din ang bukod tanging nakakaalam ng kanyang sikreto. Maging ang kanyang pamilya ay walang ideya sa problema niya. Bakit kasi hindi ka biniyayaan eh? Ay, basta akong bahala. Mamaya-maya lang kaunti darating na yung kinausap kong babae kahapon. Basta, galingan mo na lang ha. Kaya mo yan. Tinapik ni Arlan ang kaibigang si Mikel. Buti na lang talaga ay meron siyang kaibigan na gaya ni Mikel. Kung wala, baka tuluyan ngang nabulok ang kanyang pagkalalaki. Lumipas ang 1 oras habang sila ay nasa plaza, ay natanong na nila ang isang maganda at sexy babae. Oh, ayan na si Arlene pare. Magkakasundo kaya kami niyan? Tingin ko naman Arlan. Tapos, Arlene. Halos magkatunog eh. Arlan, Arlene. O, di ba? Ha? Ay, ano namang connect nun? Hindi na sumagot pa si Mikel nang makalapit na ang babaeng si Arlene. Sa unang tingin pa lang, nabuhay na agad ang munting kakambal ni Arlan. O Arlan, si Arlene. Arlene, si Arlan. Bahala na kayo ha. May gagawin pa ako eh. Uy, sandali! Wala nang nagawa ang lalaki nang naglakad na palayo ang kanyang kaibigan. Pinagtuunan na lamang niya ng pansin ng babaeng si Arlene. Tumayo siya at formal na nakipagkilala sa babae. Magandang gabi sa iyo. Pasensya na at nakaabala pa ako. Ano ka ba? Pareho lang naman tayo makikinabang sa gabing ito. Sige. Saan tayo? Kakain muna tayo tapos magkakainan na. Bumilis bigla ang tibok ng puso ni Arla noong mga sandaling yon. Naramdaman na lamang niya na uminit ang kanyang mukha. Naglakad-lakad ang dalawa hanggang sa makarating na sila ng maliit na kainan. Dinamihan ni Arla ng pagkain dahil alam niyang mapapalaban siya. Pagkatapos nila roon, ay naganap na rin sila ng motel. May natagpuan silang motel na medyo malayo na sa plaza. Napapalibutan ng mga puno ang motel na yon. Kapansin-pansin din na wala gaanong nagpupunta roon. Kaya naman, doon na rin ang napili nilang lugar dahil gusto nila ng tahimik. Sa bukana pa lang ng motel, ay nakatingin na sa kanila ang ibang bayarang babae. Magaganda naman ang mga yon, pero wala nang pakialam si Arlan sa kanila dahil may kasama na siyang mas maganda. Ano, handa ka na ba? Ayos na ba sa itong kwarto na to? Nilapitan agad siya ni Arlene at itinulak sa kama. Ang sabi ko, handa ka na ba? Napapalunok na lamang ng laway si Arlan dahil sa magkahalong kaba at pagkasabik. Teka, sandali. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto kong nakapatay ang ilaw eh.
Ayoko, gusto ko ng maliwanag. Tatakbo na sana si Arlan patungo sa pindutan ng ilaw pero wala na siyang nagawa nang umibabaw na ang babae. Mabilis nitong tinanggal ang sinturon ni Arlan at kasunod naman ay ang short at ang panloob. Nawala ang ngiti sa mukha ni Arlene nang makita ang malatutpik na alaga ni Arlan. Baka sa mukha ng babae ang pagkadismaya. Saka agad na nilayuan si Arlan. Ano yan? Tuy-tuy. Ayoko ng cute. Gusto ko Bertugo. Sandali. Padabog na lumabas ng silid ang babae. Sa lakas ng pagkakasarado ay bumagsak pa ang nakasabit na picture frame dun sa dingding. Ay, malas naman oh. Bakit ba kasi masyadong maliwanag sa motel na ito eh? Buwisit. Buwisit talaga. Dahil sa nangyari ay bagsak ang balikat na nilisan niya ang motel. Habang naglalakad si Arlan sa gilid ng kalsada, ay makailang ulit pa siyang napapamura. Bakit ba kasing lit-lit nito eh? Bad trip! Napatigil sa pagmamaktol ng lalaki nang makaramdam siya na parang may tao sa paligid. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid pero wala naman siyang nakita. Tanging mga halaman at mga punong gumagalaw dahil sa malakas na ihip ng hangin. May tao ba dyan? Wala akong oras makipaglokohan ha. Bad trip ako. Lumabas ka na dyan. Walang tumugon sa kanya. Kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglalakad. Hindi na lamang niya pinansin kung ano ang kanyang nararamdaman. Masyado siyang bad trip nung gabing yon. Kaya wala na siyang panahon para intindihin pa yon. Nakauwi naman siya sa baryo Magiliw ng ligtas. Agad siyang pumasok ng kanilang bakuran at umupo sa tapat ng pinto. Napapaisip siya kung papaano nga ba niya malulutas ang problema niya sa kanyang pagkalalaki. Kinabukasan ay nalaman ni Mikel ang nangyari. Sobrang dismayado rin si Mikel dahil hindi na naman naging matagumpay ang pagrereto. Sinabi ko naman kasi sa'yo na patayin mo kaagad yung ilaw eh. Bago kayo magsimula, hindi ka na naman nakinig eh. Ipapatayin ko na nga sana kaso umibabaw na siya eh. Mabilis siya pre. Para siyang gutom na hayop eh. Ay nako, ewan ko na. Nakakapagod ka ng hanapan pre. Nawawala na nga rin ako ng pag-asa eh. May alam akong paraan pero hindi ko alam kung papayag ka rito. Paraan? Ano naman yan? Sumandal muna si Mikel sa pader ng tinatambayan nilang lumang bahay. May ninong akong albularyo. Marami siyang alam. Di tanungin natin siya kung paano mapapalaki ang ano mo. Ano? Albularyo? Totoo ba yung mga ginagawa niyan? Legit yun pre. May kakilala ako na hindi magkaanak pero nagawa niya ng paraan. Kaya kung yung pagkakaroon ng anak nasolusyonan niya, malamang sa malamang, yan ding toy-toy mo, magawa niya ng paraan. Baka mamaya sa halip na lumaki, mabura pa to ha. Arlan, pare, wala ka ng ibang pag-asa, ito na lang. Kung hindi mo susubukan, walang mangyayari. Wala namang mawawala kasi halos wala na yan toy-toy na yan eh. Bumuntong hininga ang binata. Nagdadalawang isip siya kung papatusin ba ang alok ng kanyang kaibigang si Mikel. Sa kabilang banda, aminado naman din kasi siya na wala na talagang ibang paraan para matugunan ang problema niya. Kaya sa huli, wala na siyang ibang nagawa kundi ang patusin ang natitirang solusyon. Magkano naman ang magpaano dyan? Mura lang yung pre. Pero huwag ka mag-alala, akong bahala sa presyuhan. Mura lang sana no? Alam mo naman na kakaalis ko lang sa trabaho eh. Akong bahala. Gusto mo, punta na natin ngayon eh. Tumango si Arlan. Tanghaling tapat ay sumakay na rin sila ng tricycle. Malapit-lapit lang naman ang destinasyon nila, kaya naman nakarating din naman kaagad ang dalawa. Nasa pinakababa ng bangin ng bahay ng ninong ni Mikel. Bagay na nagpasalubong ng kilay ni Arlan. Seryoso ka ba pre? May bahay dyan sa bangin? Meron! May daan naman pababa eh. Paano kapag umulan? Bakit mo pa ba iintindihin yung ulan? Intindi mo yung alaga mo. Napailing na lamang si Arlan ng mga sandaling yon. Naglakad na lamang silang pababa ng bangin.
May maliit na daan doon kung saan sila naglakad pababa. Maingat ang dalawa dahil kaunting pagkakamali lang nila, malalaglag sila sa pinakailalim ng bangin. Oh, nandito na tayo. Lumapit si Miguel sa pintuan ng bahay na ginagapangan na ng halaman. Kakatok lang si Miguel ay bigla nang nagbukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may panyo pang kulay pula sa ulo. Ah, inaanak. Malayo pa ang Pasko Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Lumapit si Miguel sa kanyang ninong na si Armando. Inakbayan nito ang sinasabing albularyo at saka nagsalita. Nong, ito kasing kaibigan ko may malaking problema. Kung gaano kalaki ang problema niya, ganun din kaliit yung... Gusto ko pong lumaki yung pututoy ko Napanganga matandang si Armando dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Arlan. Gusto mong lumaki ang junjun mo? Tumungo na lamang si Arlan dahil sa naramdamang hiya. Malaking problema nga yan, lalo na kapag hindi ka namang gwapo. Hindi malaman ni Arlan kung tatawa ba siya o hindi dahil sa sinabi ng matanda. Pero pinagsawalang bahala na lamang niya muna yon. Tulungan niyo na po ako. Lahat na lang ng babae iniiwan ako Sandaling napaisip si Mang Armando. Meron akong pwedeng ipainom sa'yo. Pero medyo delikado ito Mamamatay ba yung kaibigan ko, Nong? Mamamatay? Hindi naman. Meron kasi akong ginawa na gamot dahil may isa ring pasyente ako na may kagaya niyang problema. Naging epektibo naman daw. Ang kaso, ilang araw, bumalik sa akin ulit. Bigla na lang daw siyang nilalapitan ng babaeng aswang mula nang inumin niya yung gamot na ibinigay ko. Aswang? Totoo ba yun, Nong? Totoong aswang, Mikel. Totoo ba talagang dahil sa gamot kaya siya nilalapitan ng aswang? Hindi ko nga rin alam Hindi na nagpakita sa akin. Kaya nga sinabi ko na lang na delikado yon. Kasi hindi ko pa kumpirmado kung lalapitan ba talaga ng aswang yang kaibigan mo. Pagtapos ay wala na po akong pakialam kung sino pang lumapit sa akin. Kahit ano pang mangyari, gusto kong lumaki tong alaga ko. Yan ang gusto ko sa kaibigan ko maangas kung gano'n di sige. Pumasok kayo sa loob at nang maipakita ko na sa iyo yung gamot. Pinaupo silang dalawa sa mahabang bangko na nasa gilid ng pintuan. Sa loob ng bahay ay masasabi ni Arnel na ibang-iba yun kumpara sa karaniwang bahay na nakikita niya. Ninong, magkano naman kaya yung babayaran namin yan? Dahil kaibigan mo naman yan, libre na lang. Uy, pasalamat ka pre, ninong ko to. Salamat to. Mga ilang sandali lang ay inilabas na rin ng matandang si Armando ang isang kulay itim na botelya. Sa itsura pa lang ng botelya ay alam na agad ni Arnel na hindi basta-basta ang laman nito. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaunting kaba ang binata. Pero sa kanyang kalooban, sabik na siyang makita sa mas malaking bersyon ang kanyang junior. Ano, handa ka na ba? Handang-handa na po. Handa ka na, sigurado ka ba? Nag-brief ka na ba ng mas malaki? Brief mo pambata Uy, manahim ka na nga lang muna. Binigay na ni Mang Armando ang itim na botelya sa lalaki. Magkahalong kaba at pagkasabik ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Ay, para sa magandang kinabukasan. Ininom ni Arlan ang laman ng botelya na binigay ni Mang Armando. Base sa albularyo ay sa gabi pa yon tuluyang iepekto. Magaan ang pakiramdam ni Arlan nang umalis sila sa bahay ni Mang Armando. Parang may kung anong magandang dulot sa katawan niya ang ininom. Walang paglagyan ng tuwa si Arlan. Sabik na siyang masubukan ang sandata sa gera. Mukha siyang tanga na nangingiti-ngiti habang nagsasandok ng kanin. Napansin na nga yun ng kanyang nanay at tatay. Ikaw ba, Arlan, matino ka pa ba? Iba yata kinikilos mo, anak Oo naman, tay. Anong klaseng tanong yan? Kanina ka pa kasi nakangiti dyan Nakadroga ka ba? Nag-a-addict ka na yata Uy,
Grabe naman to si tatay oh. Hindi ba pwedeng masaya lang ang anak ninyo? Droga kagad? Adik kagad? Nagkatinginan ng mag-asawa. Halata sa mukha ng mga yon ang pagkalito. Kakaiba yata ang saya mo ngayon. Ano bang meron? Basta mama, masaya ako. Kung anong dahilan, sikreto na yun. Alam mo anak, lahat ng nag-a-addict sa sikreto nagsisimula eh. Ayusin mo lang ah. Tay, huwag kayong mag-alala. Nasa matinong kaisipan ng anak ninyo no. Wala akong ginagawang masama. Ako ay inosente. Malinis. Sobrang linis. Ay siguraduhin mo lang yan anak. Noong nag-aaral ka lagi kami napapatawag sa guidance. Baka ngayon matanda ka na mapatawag naman kami sa presinto. Relax. Ma, ano ba kayo? Wala akong ginagawang ikakasira ng pamilya natin. Sa halip, ang ginagawa ko para mas maging malawak ang ating pamilya. Ano ka mo? Ay nako, buang ang batang ito. Masayang kumain si Arlan noong mga sandaling yon. Naninibago sa kanya ang mga magulang. Hindi pa kasi siya nakikita ng mga yon na ganoon kasaya. Kaya hindi tuloy maiwasan ng mag-asawa na mag-isip ng kung ano-ano. Kinagabihan ay nagbihis na kagad si Arlan. May usapan na naman kasi sila ni Mikel na maghahanap ng babae sa plaza. Ang gabing yon ay espesyal para kay Arlan. Kaya naman ginamit na niya ang pinaka-iingatang sapatos. Sinusuot niya lamang yon kapag sobrang importante ang kanyang lakad. Mga dakong 8:00 ay pinuntahanan niya kagad si Mikel sa bahay nito. Palabas na si Mikel nang makita ang pormadong si Arlan. Uy, angas ng forma. Porque may pagmamalaki na. Tingin nga. Uy, pakiramdam ko talaga pre. Iepekto na ngayon gabi. Enjoyin mo lang pre. Chance mo na ito. Baka naman sayangin mo pa, sapakin na talaga kita. Pero gaano kaya kalaki? Baka mamaya mas malaki pa sa leeg ko ito. Kasi nga ba siguro ng leeg ng giraffe. Sira ulo. O tara na. Excited na akong makadali ng chika babe. Naglakad sila patungo sa terminal ng tricycle. Kung tutuusin ay kayang-kaya naman nila sanang lakarin papuntang plaza. Pero dahil ayaw ni Arlan na marumihan ang kanyang puting sapatos, sumakay na lamang sila. Saglit lang na biyahe ay nakarating na rin sila sa plaza. Walang gaanong babae noong mga sandaling yon. Kung meron man, puro matatanda naman at halos pwede na nilang ituring na lola. Malas naman pre. Mukhang matumal ang mga babae ngayon May balat ka yata sa puwit Kaya nga na-trauma na yata sa'yo Sandali, maghintay pa tayo ng kaunti. Baka mamaya naman, ha? Napatigil ang lalaking si Arlan nang dumaan at tuminto sa harapan nila ang isang babae. Mukhang diwata ang mukha ng babae at ang ganda pa ng hugis ng katawan. Lumuluwa na rin ang hinaharap ng babae kaya halos mapanganga ang dalawa. Napukaw mo ang atensyon ko. Anong pangalan mo? Sandaling natanga at natameme si Arlan, kaya hindi siya kaagad nakasagot. Kaya naman siniko na siya ni Mikel para makabalik na siya sa kanyang sarili. Pre, pinakausap ka. Ano ka ba naman? Huwag kang babagal-bagal. Diyos ko ka naman Ha? Ako si Arlan. Ikaw? Lumapit pa ng bahagya ang babae at tumingin ng diretso sa binata. Bella. Bella ang pangalan ko. Inilahad ni Bella ang kamay nito sa lalaki. Bella? Ang ganda naman ng pangalan mo. Parang bituin sa kalangitan. Inang banat yan, pang tatay Sige na pre, mukhang ito ng destiny mo. Alis na ako Tinapik na siya ni Mikel sa balikat saka naglakad na rin palayo. Hindi naman nalaman ni Arlan kung papaano niyang haharapin ang napakagandang babae. Aminado naman kasi siya na hindi siya kagwapuhan. Ang panlaban lang talaga niya ay ang inaasahan niyang pag-usbong ni Junior. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa'yo. At bigla na lang akong naakit.
Ha? Na ano? Naakit? Oo, pero hayaan mo lang. Basta, gusto lang kitang maging kaibigan. Gusto kong makita ang mukha mo. Oo naman, pwede. Tingnan mo lang ako hanggat magsawa ka. Arlan, tama ba? Pwede bang samahan mo akong maglakad? Ha? Lakad lang? Ay, ang ibig kong sabihin, sige, lakad lang naman pala eh. Walang problema. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Malamig ang klima noon, pero init na init ang laman ni Arlan. Kapag tumitingin siya sa babae, ay para siyang mababaliw. Nang halos 20 minutos na silang naglalakad, nagulat na lang si Arlan nang bigla siyang hilahin ni Bella, papunta sa madilim na sulok ng kalye. Uy, sandali. Anong ginagawa mo? Hindi ko na mapigilan. Para akong mababaliw. May kakaiba dyan sa ilalim ng brief mo na nakakapang-akit sa akin eh. Patingin naman ako. Patingin? Madilim eh. Okay ka lang? Hindi ako okay. Para na ako mababaliw. Wala nang nagawa pa si Arlan nang sapilitang ibaba ni Bella ang lahat ng sa kanya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Namalaya na lang ni Arlan na nangyayari na pala ang matagal na niyang pinapangarap. At sa pagkakataong yon, nararamdaman na niya ang malaking pagbabago sa kanyang alaga. Maraming nangyari sa madidilim na sulok na yon. Pagkatapos noon ay nakaramdam ng pagod si Arlan. Napaupo na lamang siya sa gilid ng puno, habang si Bella naman ay pawis na pawis din ng mga tagpong yon. Kakaiba ka. Okay ba? Okay na okay. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa mga nangyari. Ang pinapangarap niya lang noon ay naabutan niya ng walang kahirap-hirap ngayon. Maraming salamat pero kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling tumayo ang babae. Uy, sandali. Yung number mo. Mabilis na naglakad paalis si Bella. Pagliko nito ay saka na ito nawala sa paningin ng lalaki. Hinabol niya yon nang wala pa sa katinuan dahil sa masyadong init ng katawan. Kainis naman oh. Ano yun? Ginamit niya lang tong ano ko. Palibhasa, malaki na kaya kung makagamit wagas eh. Napagilid si Arlan nang may makita siyang paparating na truck. Huminto ito sa tapat niya at galit na galit. Hoy, siraulo! Isuot mo nga yung short mo! Proud ka bang binabalandray ang talong mong siraulo ka? Muling natauhan ng lalaki at naalala na hindi pa pala siya nakakapagsuot ng pang-ibaba. Masyado siyang nilamon ng alindog na meron si Bella. Hiyang-hiyang tumakbo si Arlan nang maisuot na niya ang kanyang pang-ibaba. Umuwi siya sa kanilang bahay ng dakong 10:00 na. Gising pa ang kanyang mga magulang nang abutan niya yun doon. Sa sobrang saya niya, kinuha niya ang mga damit na nasa planggana. Sa sobrang saya niya, magkukusa siyang labhan ang mga yon. Ngunit bigla na lang nagalit sa kanya ang nanay niya nang ilublob na niya ang mga yon sa tubig. Ay, abay siraulo palang batang to ah. Nakangiti pang sumagot si Arlan. Oh, Nay, bakit? Ayaw niyo bang laban ko tong mga damit natin? Good mood kasi ako ngayon eh. Ganyan mang epekto kapag wala ng trabaho. Lalaban mo ang damit mong malilinis. Kalalaba ko lang yan kaninang tanghali. Tila nakaramdam ng pagkapahiya ang lalaki. Napakamot na lang siya sa ulo. Lalapitan na sana siya ng kanyang ina para paluin ng tabla. Nang biglang napatigil si Aling Nena sa gilid ng kanilang bakuran. Napatingin ang Ali sa dulong parte ng bakod kung saan nakita nito ang isang babae roon. Ay, sino ka? Bakit ka nakatingin dito? Pagkatapos noon, pagtanong na yun ni Aling Nena ay agad na naglakad paalis ang babae. Hindi na yun nakita ni Arlan nang tingnan niya. Sino yun, ma? Ewan ko, babae. Tapos nakatingin sa atin. Babae? Huwag ka nang magtaka, ma. Habulin na ako ng babae ngayon. Ay nako, manahimik ka. Wala kang alam sa nangyayari ngayon dito sa baryo natin. Biglang sumeryoso ang mukha ng Ali. Bakit, ma?
May kakaiba bang nangyayari dito? Wala naman ah. Puro away lang naman ng mag-asawang nangyayari dito sa atin. Kayo ma, kailan kayo mag-aaway ni Papa ha? Hindi pinansin ni Aling Nena ang kanyang sinabi. Sa halip, nagsalita ulit ito na labis na ipinagtaka naman ni Arlan. Sabi ng kumari ko, may aswang daw na babae ang gumagala sa baryo natin. Yung aswang na yun inaswang ang anak ng kumari ko kagabi. Aswang? Anong kunik nun sa babae? Ang sabi nila, kapag daw may hindi kilalang babae ang nakitang naglalakad o pagala-gala sa lugar natin, baka aswang yun. Sinasabi mo na yung babae kanina aswang? Bakit naman yun pupunta rito kung sakaling aswang man siya? Wala namang buntis dito. Bakit ma? Buntis ka ba? Biglang pinalo ni Aling Nena ang binata ng kahoy. Mabuti na lamang ay agad na nakailag si Arlan. Inutil ka talagang tao ka Bahala ka na nga sa buhay mo. Isampay mo na yung mga binasa mo. Wala tayong susuotin. Napapailing na lang si Arlan nang iwan siya ng kanyang ina. Aswang ang potek. Tuyatang si nanay ang nakadroga Inatupag na lamang ni Arlan ang mga damit na kanyang binasa. Pinagsasampay niya yon matapos pigaan isa-isa. Pagdating ng 12:00 ng gabi ay hindi na rin siya makatulog. Napapangiti pa rin siya kapag naaalala ang mga nangyari sa madilim na sulok ng kalye. Nangihinayang nga lang siya dahil hindi niya nakita ang mukha ni Bella habang nangyayari yon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapantasya, biglang naramdaman niya na parang may naglalakad sa kanilang bubungan. Mabibigat ang mga paa na umaapak sa yero. Kaya nagtataka si Arlan kung pusa ba talaga ang nasa bubong o tao. Kairita, ba yan? Sumigaw na ang binata at saka bumangon. Sumilip siya sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may makita siyang anino ng tao na nagmumula sa itaas ng kanilang bubong. Aba, sino yan? Tumingala ang lalaki sa hindi inaasahang pangyayari. May nakita siyang nakadungaw sa bubong. Hindi niya lamang masiguro kung yun ba ay lalaki o babae. Madilim kaya hindi niya naaninag ang muka. Mabilis na isinara ng binata ang bintana. Noong mga sandaling yon ay umandar na ang kaba sa kanyang sistema. Nabura na sa isipan niya si Bella at napalitan na ng pangamba. Ang unang pumapasok sa kanyang mahinang utak ay baka magnanakaw yon o kaya naman mamamatay tao. Agad niyang kinuha ang kutsilyo na lagi niyang itinatago sa ilalim ng unan. Sige, pumasok ka rito, patay ka! Magkakasunod na malalalim na paghinga ang ginawa ni Arlan. Tagaktak na rin ang kanyang butil-butil na pawis. Nang muli niyang maramdaman ang mabibigat na paa sa taas, naisipan na niyang puntahan ang kanyang mga magulang. Ngunit nang dumating siya sa kwarto ng dalawa, ay wala ng mga yon. Lalo siyang kinabahan. Kung ano-ano na ang naiisip niya sa mga pagkakataon na yon. Lakas loob na lumabas ng bahay ang binatang si Arlan. Kinakabahan man ay may kung anong humihila sa kanya para akyatin ang kanilang bubong. Nang umakyat na siya sa hagdanan ay mahigpit ang pagkakahawak niya sa dalang tubo. Ngunit nadismaya siya nang makita ang kanyang mga magulang na nasa bubungan nila. Salubong ang kanyang kilay at nagtataka. Tay, anong ginagawa niyo dyan? Gabing-gabi na. Kala ko tuloy magnanakaw kayo Aba, sira ulo. Tutulog-tulog ka kasi sa kangkugan Inaaswang na tayo, wala ka pa ring alam. Pinagkamalan mo pa kaming mga magnanakaw, buwang ka. Po, inaaswang po tayo? Paano nga aswangin Wala namang buntis nga sa bahay na ito. Paulit-ulit naman tayo dyan Bakit? Kakaroon na ba ako ng kapatid, Nay? Anong pinagsasabi mo dyan, Arlan? Nag-aadi ka ba talaga? Kita mong menopause na ako bumaba na kayo dyan. Halika na. Baka madulas at malaglag pa kayo dyan Tinulungan na lang muna ni Arlan ang kanyang mga magulang na makababa. Ligtas naman silang nakaalis doon kahit na delikado ang hagdanan para sa dalawang mag-asawa.
Nagulat na lamang si Arlan nang biglang batukan siya ng ama. Aray ko naman, para saan naman yun, Tay? Para magising ka. Tulog ka pa yata eh. Wala kang kalam-alam na may naaligid na ritong aswang. Ako naman inulit pa talaga Totoo ang aswang, anak. Kung ayaw mong maniwala, wag mo kaming sisisihin kapag ikaw na ang inatake, ha? Anak, maniwala ka sa tatay mo. Wala ka pa man sa mundo may mga aswang na. Nagliliguan pa nga lang kami noon ni Roro nakakita na kami. Bumuntong hininga na lamang si Arlan sa gilid. Nanahimik na lang siya dahil alam niyang wala namang mangyayari kung kukontra pa siya. Mas lalo lang hahaba ang usapan. Natigil lang sa pagbubunga si Mang Roro nang makaramdam na naman sila ng presensya sa palibot ng kanilang bahay. Nagbagsakan kasi ang mga nakatambak na kahoy sa gilid ng kanilang bahay. Oh, ano yun? Hindi nagsalita ang mag-asawa pero bakas sa mukha ng mga ito ang kaba. Muling dinampot ni Mang Roro ang itak na inilapag sa lamesa. Halika rito, Arlan. Sumama ka sa akin nang malaman mo yung sinasabi ko. Halika. Sige ho. Napilitang tumayo ang binata at sumama sa kanyang ama. Paglabas nila, nakakita agad sila ng babaeng nakadapo sa nalalagas na puno ng kaimito sa gilid. Maging si Arlan ay nagtaka rin kung anong ginagawa ng babae roon. Buong akala nila ay nag-iisa lang ang babaeng yon. Ngunit nang tumingin naman sila sa kanilang bubungan, napansin nila na may isa pang babae na nakadapa doon. Ay anak ng tokwa Bakit ang dami kaswang dito sa atin, Arlan? Ikaw ba buntis? Tay, ikaw yatang sabog Nakakaramdam na ng kaba ang mag-ama ng mga sandaling yon. Habang si Aling Nena naman ay hindi na rin mapakali. Aswang ba talaga yan, Tay? Oo, kaya umayos ka. Baka lumundag yung mga yan dito. Nang mapansin nilang unti-unti nang lumalapit ang mga yon, hinanda na ni Mang Roro ang kanyang itak. Tay! Pasok na tayo dun sa loob, bilis! Ano? Duwag ka ba? Kung aswang talaga yan, paano mo yan lalabanan? Bumaba ng isang aswang galing sa puno ng kaimito. Medyo naaninagan na namin ang mukha. Sobrang pangit ng mukha ng babae na parabang isang matandang kulubot at naaagnas na. Nung mga sandaling yon ay wala nang ibang naisip na paraan si Arlan. Sumigaw na lang siya ng malakas para marinig siya ng mga kapitbahay. Kapitbahay! May aswang! Paulit-ulit niyang isinisigaw yon hanggang sa mailang na ang dalawang babaeng aswang. Nagdalawang isip na silang lumapit. Hanggang sa kalaunan ay nagpasya na lang ang mga yun na umalis. Sobrang lakas ng tibok ng puso ng lalaki. Yun ang unang pagkakataon na kinabahan siya ng ganoon kalakas. Yan ba yung hindi naniniwala sa aswang? Paanong hindi ka maniniwala? Nandyan na sa harapan mo. Bakit ba may mga ganyan, Tay? Hindi ko rin alam kung saan sila nagsimula. Pero mas nagtataka ako kung bakit dito sila sa atin ang gugulo. May nagawa ka bang kasalanan sa ibang tao? Wala naman po, Tay. Wala rin naman akong kasalanan sa iba. Ikaw ba, Nena? Napalingon kaming dalawa ni tatay kay nanay na nasa pintuan. Umiling lang siya sa amin. Bukas na bukas ipapalam ko sa pamunuan natin ang nangyari. Hindi na ito maganda. Nung nakaraan din may inaswang. Marami nang naabala ng mga aswang na yan Nakakalarma na. Pumasok na lang ang dalawa sa kanilang bahay. Naganap sila ng bawang at inilagay nila sa bawat sulok bilang pangontra. Hindi na sila nakatulog ng mga sandaling yon. Mulat ang kanilang mga mata hanggang sa sumapit ang umaga. Pagkatapos ng almusal ay pinuntahan ni Arlan ang kanyang kaibigang si Mikel. Wala ang mga magulang ng binata ng mga sandaling yon. Kaya naman nakapasok ng diretso si Arlan sa silid ng kanyang kaibigan. Uy, pare! Inis na bumangon ng lalaki at nahampas pa ang unan. Ano ba yun paano ka nakapasok dito? Bumangon ka muna, may sasabihin ako. Di ba pwedeng sabihin kahit nakahiga ako? Pambira ka talaga Pre, mukhang totoo yung sinasabi ni Mang Armando. Totoo naman talaga Lalaki yan junior mo. Wala kasi nangulingan doon. Bakit? Hindi mo ba na-enjoy?
Inalog-alog ni Arlan ang balikat ng kaibigan para tuluyang magising ang diwa nito. Baliw, hindi naman yun eh. Ano? Pare, bigla na lang ding may aswang na nalapit sa akin. Natameme ng sandali si Mikel. Nakatingin lang siya ng seryoso at parabang natauhan siya sa sinabi ko. Akala ko nung una hindi totoo ang aswang eh. Pero kagabi, mismong ako nakakita. Dalawa silang aswang, parehong babae pre. Totoo sinasabi ni Mang Armando na yun ang side effect ng gamot na ininom ko. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya niyan napadaan lang ang aswang tapos masyado kang assuming. Assuming ang potek. Sa akin nakatingin yung mga yun. Parang ako lang ang pakay nila kahit nandun naman sina nanay at tatay. Problema nga yan. Kagabi rin narinig ko sina mama at papa aswang din yung topic nila. Ano bang meron at biglang nagkalat na naman ng mga aswang na yan? Ano? Na naman? Oo, dati na rin yung usap-usapan Masyado ka lang talagang abala sa trabaho dati kaya wala kang kaalam-alam. Ay, sama mo nga ako. Kailangan itong malaman ni Mang Armando. Pakiramdam ko talaga may mali sa gamot Parang malakas ang pang-amoy nila sa gamot na yun. Hintayin mo lang ako sa labas, magbibis lang ako. Lumabas ng silid ang lalaki at nagmamadali namang magbisi si Mikel. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Magtatanghali pa lang nang lumarga sila patungo sa kinaroroonan ni Mang Armando. Pagdating nila roon ay naabutan nilang may nilulutong dahon ng albularyo. Mukhang alam na ng albularyo na pupunta sila sa oras na yon. Kaya naman ay naganda ng pagkain sa loob. Inaasahan ko talagang babalik kayo para sa daladala niyong problema. Ninong, may problema talaga. Sige na, pasok kayo't paupo. Pag-usapan natin yan. Nang magkakaharap na sila sa malit na lamesa, hindi na nag-atubli pang ipaalam ni Arlan ang nangyari. Tahimik lang ang albularyo habang nakikinig. Hindi ko alam kung anong meron sa gamot na ibinigay niyo sa akin Pero tulad ng una mong sinabi na nangyari sa lalaki, ganun din ang nangyayari sa akin. 2 kagad na aswang ang umaligid sa bahay kagabi. Sa katunayan, hindi ko pa rin alam kung bakit at ano ang dahilan ng mga aswang na yon. Siguro, ang magagawa ko lang muna sa ngayon bigyan ka ng pangontra para hindi ka nila malapitan. Paano yun nung? Hindi natin mariresolve ba yun? Sa gayon, hindi pa. Aalamin ko pa kung ano ang meron sa gamot at bakit nila hinahabol ang gumagamit nun. Hindi. Dapat mawala na sila. Gabi-gabi akong pepeste ng mga aswang na yan Sinabihan naman kasi kita nung una pa lang. Pero hindi ka nakinig. Ang malaga sa'yo lumaki ang tutoy mo. Napakamot na lamang sa ulo si Arlan. Magkahabang kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Sa halip na maging masaya dahil kaya na niyang makapagpaligayan ng babae, napalitan naman ito ng pagkabahala at pangamba. Gawin niyo lahat para maalis sa mga aswang sa buhay ko. Ayaw kong madama yung mga magulang ko ng dahil lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para malaman ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Tumango-tango na lamang si Arlan. Nang umuwi na sila, ay daladala ni Arlan ang bracelet na pangontra. Base sa albularyong si Mang Armando, hindi siya mahahawakan ng aswang kapag suot niya yon. Meron din pangontra na ibinigay para sa kanyang mga magulang. O paano pre? Uwi muna ako May lakad pa ako mamayang 3:00 O sige pre, maraming salamat Huwag mo na masyadong isipin yung aswang Pumunta ka na lang ng plaza at maghanap ng babae. O kaya naman, hanapin mo yung Bella para magamit mo na naman yung dragon mo. Tinapik pa siya ni Mikel at naghiwalay na rin sila ng landas. Balisa si Arlan na umuwi ng kanilang bahay. Hindi niya kasi sigurado kung hanggang kailan sila isasalba ng mga pangontrang ibinigay ni Mang Armando. Anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan. Masok ka na kaya rito? Tinawag na siya ng Ali pero nanatili lang siyang nakaupo. Kaya naman nilapitan na siya ni Aling Nena. Iniisip mo ba ang mga nangyari kagabi? Tumango lang ang lalaki. Huwag ka mag-alala. May dadalhin ng tatay mo rito na albularyo. Maya-maya pag uwi niya.
Baka matulungan tayo para itaboy ang mga umaaligid na aswang. Albularyo? Bakit anak? May kilala rin kasi akong albularyo. Sa katunayan, pinabibigay niya itong 2 kwintas para sa inyo ni tatay. Agad na tinanggap ni Aling Nena ang kwintas at sandaling sinuri. Anak, lihiti mong pangontra ito. Ganito ang ginamit ko nung pinagbubuntis kita. Kung di dahil sa ganito baka mukha ka ng aswang. Nanay naman eh. Sinong albularyo bang sinasabi mo? Si Mang Armando po, ninong ni Mikel. Ay nako, si Armando. Bakit, Nay? Kilala niyo ba siya? Manliligaw ka yan noon. Pero binasted ko kagad kasi dumating ang tatay mo. Magaling na albularyo yan. Buti naman at diyan ka lumapit. Bakit hindi na lang din siya ang papuntahin natin dito sa bahay? Gusto mo bang mabaliw ang tatay mo? Galit na galit siya ron. Siloso ang tatay mo, no? Diyos ko, ang tanda na eh. Pero may ideya ka ba kung bakit tayo ginugulo ng aswang, anak? Napaisip sandali si Arlan. Nagdadalawang isip ang binata kung dapat na ba niyang ipagtapat na siya ang dahilan. Wala kasi siyang lakas ng loob na ipaalam na may problema siya sa kanyang pagkalalaki. Nahihiya siya sa kanyang mga magulang. Kaya sa huli, minabuti na lang din niyang ilihim ang lahat. Mas mainam nang hindi niya sabihin para hindi na madagdagan ang isipin ng kanyang mga magulang. Hindi ko rin po alam, Nay eh. Hindi ko alam kung bakit tayo inaaswang. Gabi na nang makabalik ang tatay ni Arlan na si Mang Roro. Kasama na nito ang isang albularyong babae na sa palagay ni Arlan ay nasa edad 30 pa lamang. Medyo bata pa kasi ang itsura ng babae. Hindi naman pangit pero hindi rin naman maganda. Pagkakita pa lang sa kanya ng babae ay nanlaki kagad ang mga mata nito. Hindi maalis ang tingin ng babaeng albularyo kay Arlan at namula ang mukha ng babae at nanlagkit ang tingin nito kay Arlan. Nakakaramdam na ng pagkailang si Arlan ng mga sandaling yon. Maging si Aling Nena ay hindi na rin komportable sa babaeng albularyo. Hindi lang na muna ni Aling Nena si Arlan palayo sa babae at kay Mang Roro. Anong klaseng albularyo ba yan? Kung makatingin sa'yo parang manyakis, kadiri, kababaing tao Ewan ko ba dyan ay? Saan ba kasi nakuha ni tatay yan? Halika na kayo. Magsisimula na si Pina sa paggawa ng pangontra sa bahay. Lumapit ang mag-ina at pumasok na rin sa kanilang bahay. Tay, paano pala magsasagawa ng pangontra yan? Siya nang bahala dyan. Basta panoorin na lang natin siya. Ilang minuto na silang magkakaharap pero nakatulala lang ang babae. Partikular sa ibabang bahagi ng katawan ni Arlan. Napansin na lamang nila na naglalaway ang babaeng si Pina. Para itong asong nauulol. Pina, ayos ka lang ba? Naglalaway ka na Hindi na maganda ang kutob ko dyan Ay, babae, kung makatingin ka kay Arlan parang kakainin mo siya Ano ba talagang pinunta mo rito? Kakainin ko siya. Ang malaking hotdog niya. Malaki. Parang nabubuong na ang babae na magsalita yon. Napalayo ang tatlo nang mapansing nagbago na ang kulay ng mata ng babae. Diyos ko, Roro, hindi albularyo nadala mo rito. Aswang! Ano? Aswang? Sumilay ang malapad ng ngiti ng babae. Nakakatakot ang ngiti na yon na parabang may masama itong gagawin kay Arlan. Ikaw pala ang pinagkakaguluhan nila. Ikaw pala ang may malaking... Binato kagad ni Aling Nena ng kaldero ang babae bago pa ito matapos magsalita. Sa lakas ng pagkakabato ay malutong ang tunog at nakaramdam ng pagkahilo ang babaeng si Pina. Bakit niyo ba ako ginugulo? Wala naman akong kasalanan sa inyong mga aswang kayo Sandaling inayos ng babae ang nagulo niyang buhok. Dumugo na ang itaas ng mata nito dahil sa ginawa ni Aling Nena. Dahil ikaw ay may malaking... Walang hiya ka! Isa na namang kalderong tumama naman sa mukha ng babaeng si Pina. Sa pagkakataon na yon ay natumba na ang babae. Sinamantala na nila ang pagkakataon na yon para tumakbo palabas ng kanilang bahay. Nay, isuot mo kay Papa yung pangontra para hindi tayo mahawakan ng aswang. Dali!
Agad naman sinunod yun ng Ali. Nang makalabas na sila ng bakuran, ay dumungaw ang babae sa bintana. Hilong-hilo ito ngunit iba na ang itsura. Sa barangay! Tara! Sa barangay tayo! Kahit medyo masakit na ang tuhod ng mag-asawa, ay nakasabay sila sa pagtakbo kay Arlan. Sakto naman na may mga tao pa sa barangay nang makarating sila roon. Nakasalubong pa nga nila ang kapitan ng kanilang lugar. Oh, Mang Roro, napadalaw kayo. May problema ba? Kapitan, may humahabol kasi sa aming aswang eh. Nawala ang ngiti ng kapitan nang marinig ang salitang aswang. Isa rin kasi ang kapitan sa numero 1 takot sa mga aswang. Aswang baka mo? Oo, kapitan. Kaya kung pwede sana, dito muna kami. Tutal, marami naman kayo rito eh. Kabado na ang mukha ng mga tanod na nasa gilid. Maging si kapitan din ay hindi sanay sa mga ganoong klase ng pangyayari. Hindi na hinintay ng 3 na pumayag ang kapitan. Pumasok na sila sa loob ng barangay. Nakahinga sila ng maluwag dahil kampante silang hindi na sila susundan ng mga aswang doon. Sige. Kung totoo man talaga yung aswang na yan dito muna kayo. Nako, maraming salamat po talaga, Kapitan. Mang Roro, ano ba itsura ng mga aswang na yan? Pangit eh. Nakakatakot. Mukha silang mga halimaw. Mahaba ang kuko at mababaho. Delikado sila kaya, kapitan. Dapat may gawin kayong aksyon para mawala ng aswang na yan dito. Hakbang! Napalingon silang lahat sa bukana ng barangay nang makakita na sila roon ng isang babaeng nakatayo. Akala pa ng iba nung una ay white lady lang yon. Pero nagtakbuhan papasok ang mga tanod nang makita nila ang nakakapangilabot na mukha ng babae. Ayun na yung aswang, Tay! Ay ponyemas oh! Mas lalo pa silang kinabahan nang mapansin na hindi lang 1, 2 o 3 ang nasa labas. Ang mga naroon ay 6 na babaeng aswang at lahat yon iisa lang ang sinasabi. Patikim ng hotdog mo. Batid ni Arlan na siya ang kailangan ng mga aswang. Hindi lang niya masabi-sabi sa kanya mga magulang. Nangangamba siya na baka mandiri sa kanya ang mga ito dahil sa pagpapalaki niya ng alaga. Patikim daw ng hotdog. Humanap nga kayo ng hotdog dyan. Sige na, kahit anong hotdog. Parang natatarantang pusa ang mga tanod na naghanap ng hotdog sa kusina ng barangay. Pero sa kasamaang palad ay wala naman silang nahanap na hotdog. Itlog lang ang meron sila. Magsikalma muna kayo. Tingnan nyo sila oh. Hindi sila makalapit dito sa loob. Kaya wag muna kayo mataranta. Oo nga no, Tay. Bakit hanggang sa buka nila kaya sila? Napalingon si Mang Roro sa gilid na may tanim. Mga bawang ang nakatanim sa gilid oh. Buti na lang may tanim na ganyan dito sa barangay. Kapitan, ako nagtanim niyan eh. Kahit na hindi nakausad ang mga aswang na yon, hindi pa rin nawawala ang takot at kaba sa dibdib ni Arlan. Malakas ang pakiramdam niya. Hindi sila bubuhayin ng mga babaeng aswang na yon. Wala rin naman silang mahinga ng tulong kahit pa sumigaw sila. Nakatiri kasi ang barangay sa medyo may distansya sa mga kabahayan. Kumbaga, wala silang katabi na kahit na anong bahay. Napapalibutan lang ito ng mga matataas na puno. Uy, Tay, saan ka pupunta? Ay nako, bida-bida ka na naman, Roro. Kapag ikaw talaga namatay, ewan ko na lang sa iyo. Susubukan ko silang kausapin kung anong kailangan nila. Total, hindi naman sila makalapit eh. Hindi na namin napigilan si tatay. Pumesto siya sa tapat ng barangay. Habang ang mga aswang naman ay nakatayo lang sa labas ng gate. Ano bang kailangan nyo? Wala namang buntis sa amin ah. Wala kayo mapapala. Kailangan namin ang hotdog niya. Pasensya ka na aswang. Pero wala raw hotdog dito eh. Itlog lang. Tila nagalit ang aswang sa sinabi ni Mang Roro. Naglabas na yon ng nakakatakot na tunog. Naalarma na si Mang Roro noong mga pagkakataon na yon. Ngunit nagtaka na lamang siya nang magpulasa ng mga aswang sa labas. Kanya-kanya silang gapang papunta sa kadiliman. Takot na takot ang mga yon. Pagtingin ni Arlan sa labas, nakita niya si Mang Armando at Mikel na parang mga bida sa pelikula kung maglakad. Bit-bit ni Mang Armando ang pana at si Mikel naman
ay malaking tirador. Nang masiguro nilang wala na ang mga aswang, ay pumasok na rin ang dalawa sa barangay. Manghang-mangha naman sa kanila ang mga tanod at maging si Kapitan. Pre, salamat at dumating kayo. Siyempre naman, pre. Nararamdaman ko na nasa panganib ang kaibigan kong may giant Akala mo ba magpapasalamat ako sa'yo? Ha, Armando? Napakamot na lamang ng ulo si Arlan dahil naalala niyang magkaaway nga pala ang kanyang ama at si Mang Armando. Hindi naman ako nagpunta rito para sa pasasalamat mo. Nandito ako para sa mga tao at sa asawa mo. Biglang lumapit si Aling Nena at pinaghiwalay ang dalawa. Ano ba kayo? Para kayong mga bata. Aswang ang kalaban natin dito at magtino kayo. Ang cool ni nanay, ang haba ng hair. Bumuntong hininga na lamang si Mang Roro at Mang Armando. Maya-maya lang ay sumeryoso na rin si Mang Armando at muling nagsalita. Ikaw ang hinahabol nila, Arlan. Kaya para makaligtas sa mga tao rito sa Baryo Magiliw, kailangan mong lumayo rito. Sumama ka sa amin ni Mikel. Aba, saan mo dadali ng anak ko? Ay magpasalamat ka na lang at anak mo ang isasama ko at hindi si Nena. Aba, loko to ah. Sige na tay, dito muna kayo sa barangay. Tama si Mang Armando. Kailangan kong lumayo. Ako ang target nila. Saka ako na lang sasabihin sa inyo ang dahilan kapag maayos na ang lahat. Napailing na lamang si Mang Roro. Alam niya na mas yun ang makabubuti. Kaya kahit wala siyang tiwala kay Mang Armando, ay pumayag na rin siya. Ingatan mo ang anak ko ha. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang binasted, ako ang sinagot. Ha! Tito, tita. Ano, mauna na kami. Ako na pong bahala kay Arlan. Kailangan po kasi talaga naming ilayo sa aswang ito eh. Marami po kasing pwedeng madamay, lalo na mga buntis. Sige, naintindihan namin. Kapitan, maraming salamat ha. Kayo po munang bahala sa mga magulang ko. Tumango na lamang sa kanya si Kapitan na sa mga sandaling yun ay namumutla pa rin. Bago umalis ay inambahan pa ni Mang Roro ng suntok si Mang Armando. Mabilis ang kanilang paglalakad ng mga sandaling yon. Base kasi sa sinabi ni Mang Armando, susundan at susundan daw talaga si Arlan ng mga babaeng aswang. Ang kinababahala pa nila, baka raw hindi lang 6 na babaeng aswang ang maakit ni Arlan kapag nanatili siya sa Baryo Magiliw. Maging alerto kayo. Anumang oras pwede kanilang habultin, Arlan. Masukal na ang daan na kanilang tinatahak. Mabilis ang ginagawa nilang paglalakad. Kung makakatakbo lang sana si Mang Armando, ginawa na nila. Pero hindi. Baka rayumahin lang ang matandang albularyo. Ano ba talagang kailangan nila sa akin? Mamaya mo na tanungin kapag nakarating na tayo sa bahay ko. Nang malagpasan na nila ang kagubatan, ay narating na rin nila ang kalye. Sa gilid ay naroon ang ipinaradang tricycle ni Mikel at Mang Armando. Agad na pinaharurot ni Mikel ang tricycle. Kulang na lang ay lumipad na sila patungong langit sa sobrang bilis. Nang masiguro na hindi na nakasunod sa kanila ang mga aswang na yon, ay binagala na ng bahagya ni Mikel ang pagpapatakbo. Makalipas lang ang ilang sandali, ay narating na rin nila ang bangin. Bumaba sila roon at agad na pumasok sa bahay ni Mang Armando. Nang maisara nila ang pinto, ay napaupo na lang sila sa kanya-kanyang upuan. Malalalim na paghinga ang kanilang pinapakawalan. Ngayon, ipaliwanag niyo sa akin kung bakit nila ako gustong kunin. Nagkatinginan ng albularyo at si Mikel. Dahil yun sa gamot na pinainom ko sa iyo para lumaki ang toy-toy mo. Nagsalubong ang kilay ni Arlan. Pero wala na yung gamot ah. Ininom ko na, di ba? Napag-aralan ko na kung ano ang nangyari sa unang uminom ng gamot. Ang gamot kasi na yon ay gawa sa halo-halong halaman na nakakapagpalakas ng pagkalalaki o pagkababae. Sa ibang sabi, pampagana. Marami akong inilagay na orasyon doon. Nagkahalo-halo siguro kaya naging abnormal ang epekto. Ngayon, hindi ko inakala na ang side effect pala ng gamot na yun makaakit ng mga babaeng aswang.
malakas sa pangamoy nila ang ari ng sinumang nakagamit ng gamot na yon. At sa oras na maamoy at malaman nila kung gaano yang kalaki, mababaliw sila sa pagnanais na makuha ka. Obses sila sa junior mo, Arlan. Nawindang si Arlan sa kanyang mga narinig. Buong akala niya ay magiging masaya na siya kapag nagkaroon siya ng pambihirang alaga. Pero hindi niya inakala na mas magiging kalbaryo pala ang magiging buhay niya. Sa dami kasi ng pwedeng maakit sa junior niya, bakit mga aswang pa? Teka, ang bira naman oh. Ibig niyong sabihin, gumawa ka lang ng gamot na basta-basta na lang at hindi mo inalam na may ganong epekto yon? Nakainom kasi ako nung ginawa kong yon. Ano ba? Trip-trip lang. Naisipan ko lang gumawa ng gamot tapos yon, naging effective. Nakalimutan kong usisain ng maayos yung detalye na yon. Ay naku, nakakaumay naman oh. Siguro kaya ka binasted ni nanay kasi ganyan ka eh. Oh, below the belt. Hindi yun ang dahilan. Binasted ako ng mama mo kasi epal yung tatay mo. Ay, wala na akong pakialam sa love story nyo. Ang mahalaga sa akin, paano ko malalagpasan yung problemang ito? May alam ka bang paraan? Tumayo si Imang Armando at pumesto sa gilid ng lamesa. Napabugay ito ng hangin. Sa pinakitang reaksyon ng albularyo, ay nabasa na kagad ni Arlan na hindi basta-basta ang naiisip nitong paraan. Ano? Meron ba? Para matapos na ito. Baka mamaya niyan habang buhay na akong guluhin ng mga aswang na yan kapag hindi ito natapos. Sigurado ka ba talaga? Oo nga. Kahit anong paraan papayag ka. Dami mo nang sinasabi. Oo nga O halika rito. Agad na lumapit si Arlan kay Amang Armando. Ilabas mo yan. Ang alin? Yang alaga mo. Bakit ko ilalabas? Para hindi ka na nila sundan at guluhin. Putulin na natin yan. Yan lang naman ang hinahabol sa iyo ng mga aswang na yan Otomatikong kumontra si Arlan sa kanyang narinig. Ano? Joke time ba to? Pre, ito yung kanina pa namin pinag-uusapan ni Ninong Alam ko na talagang ganyan ang magiging reaksyon mo. Pero yun lang talagang natitirang paraan Napailing-iling si Arlan. Hindi siya papayag na tanggalin sa kanya ang nag-iisang pinagmamalaki niya. Ikagaguan pala yan Bakit ko ipapaputol to? Di hindi na ako magkakaanak. Sabi mo gusto mong matapos to. Di tanggalin na natin yan. Ayaw ko. Ano ko, tanga? Misip ka ng ibang. Wala nang ibang paraan. Humanap ka pa rin ng ibang paraan dahil ikaw ang may kasalanan nito Natamimi si Mang Armando sa paggalit na boses ni Arlan. Seryoso na ang binata sa mga sandaling yun. Pre, wala na talaga. Kasalanan mo rin naman kasi. Tagangat ka ng mas malaki. Kung ako na lang siguro ang naging tatay mo, di sana hindi yan kasing laki ng kikiam ng bayan. Biglang dinakma ni Arlan ng albularyo sa liig at dinikit sa pader. Hindi na ako nakikipaglokohan Buhay ko na nakataya rito, kaya umayos ka. Oo pre, tama na yan. Ito naman Galit na binitiwan ni Arlan ng matandang albularyo na uubo-ubo pa. Wala tayong magagawa. Kailangan natin silang patayin isa-isa. Paano natin sila mapapatay? Mga halimaw na aswang nga sila. Di mano-mano, susugal tayo. Diyos ko naman, Napatigil ang binata nang maramdaman ni Mang Armando na merong mga kaluskos sa paligid. Nang silipin ni Mikel sa labas, napamura pa ang binata sa kanyang nakita. Usang gala ang dami nila sa labas. Sumilip din doon si Arlan. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makitang nakapalibot sa bahay ang mga babaeng aswang. Hindi naman sila makakapasok dito Pero ang problema nga lang, hindi ko alam kung hanggang kailan sila sa labas. Hindi sila nasusunog ng sikat ng araw Kapag ba pinutol ko tong ko, hindi na ba ito tutubo? Malamang pre, ano kala mo sa mga alaga natin puno?
isang dilig, tutubo ulit. Mang Armando, pwede bang kalahati lang para may konting matira? Akala ko ba ayaw mong mawala yung dragon dyan, ha? Wala namang ibang paraan eh. Kaya eto na oh. Eto na. Kesa mamatay tayong lahat dito, papaputol ko na lang to. Inilabas ng binata ang kanyang ari at ipinatong sa lamesa. Napapalunok ng laway si Mikel dahil kinakabahan ito. Nanghihinayang siya para sa kanyang kaibigan. Bilis na! Hindi magtatagal makakagawa na sila ng paraan para makapasok dito. Bilis! Putulin nyo na! Si Arlan pa ang nag-abot ng itak kay Mang Armando. Tila nag-aalangan pa ang albularyo nang itutok na nito ang talim ng itak. Napapayak na lamang si Arlan ng mga sandaling yon. Pero nilalakasan na lamang niya ang kanyang loob para sa kanilang kaligtasan. Paalam, Tutoy! Tatagain na sana ni Mang Armando ang dragon ni Arlan, pero nakarinig sila ng malalakas na putok sa labas. Naramdaman din nila na parabang nataranta ang mga aswang. Sa takot na baka sila ang tamaan ng mga bala, ay napadapa na lamang sila sa sahig. Tumagal ng halos 1 minuto ang putukan. Pagtigil ng putukan, ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga armadong lalaki at tinutukan sila ng mahahabang baril. Sino kayo? Sabay-sabay silang tatlo na tumayo. Napangiwi ang mga armadong lalaki nang makita si Arlan. Tinutukan ng isang lalaki si Arlan ng baril at sumenyas. Buang ka ba? Bakit yan nakalabas? Pagtingin ni Arlan ay naalala niyang nakadungaw pala ang kanyang birdie. Dali-dali niyang iniangat ang kanyang short. Bakit ang daming aswang sa labas? Mga aswang din kayo, no? Uy! Naku, hindi Tao lang kami. Sa katunayan, si Ninong Armando yan, isang albularyo. Ibinaba ng mga yun ang mahahabang baril. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang tatlo. Ako nga pala si Kabetong, commander ng mga rebelde. Tumutugis kami ng mga aswang. Naku, maraming salamat po, Kabetong. Hindi na kasi talaga namin alam ang gagawin namin Pero bakit nakalabas yung ano mo? Anong ginagawa nyo bago kami dumating? Dito na sumapaw sa usapan si Mang Armando. Ipinaliwanag niyang mabuti ang mga detalye. Naintindihan pa nga yun ng mga rebelde. Sa iyo pala nang galing ang kapatid ko Ano? Kapatid mo? Inaabol din ng mga aswang na babae ang kapatid ko dahil sa gamot na pinainom mo, hindi ba? Gusto rin niyang lumaki yung ari niya. Nako, pasensya na. Hindi ko talaga alam na hinahanap namin ng mga aswang para matahimik na ang buhay ng kapatid ko. Kaya sige na, aalis na kami. Maraming salamat ulit. Tumingin si Kabetong kay Arlan bago umalis. Hindi mo na kailangan putulin yan para lubayan ka ng mga babaeng aswang. Ang kailangan mo lang gawin, lagyan mo lang ng kabandag ng ahas yan. Napanganga na lang si Arlan sa kanyang narinig. Hindi na siya nakapagtanong kung bakit dahil mabilis na nagsilayasa ng mga armadong lalaki. Nakita pa nila sa labas ang mga nakabulagtang babaeng aswang. Isa-isa nilang hinila yon at pinagdikit-dikit. Sinilaban nila ng apoy ang mga bangkay ng aswang. Makalipas ang halos kalahating oras, habang pinapanood nilang lumiliyab ang mga aswang, ay muling sumagi sa isip ni Arlan ang sinabi ni Kabetong. Kaya naman agad niyang tinanong si Mang Armando kung totoo ba yon o hindi. Tatalunin ng kabandag ng ahas ang gamot na maaaring naipon dyan sa ari mo. Mas mangingibabaw ang kamandag ng ahas dahil mas matapang ito. Kapag nangyari yon, mawawala ng epekto ng gamot na ininom mo. Babalik na sa dati ang ari mo. Yun na pala yun nung Bakit hindi mo agad sinabi kay Arlan? Dahil lubang delikado. Sa katunayan, ako rin naman ang nagsabi ng ganitong paraan sa unang gumamit ng gamot Hindi ko lang sinabi sa kanya dahil baka mamatay siya. Kapag kasi kumalat ang kamandag sa katawan mo, maaari kang mamatay, Arlan. Pero hindi pa nauubos sa mga aswang. At habang nabubuhay sila, lahat ng pupuntahan kong lugar malalagay sa panganib. Dapat mailabas na kagad ang kamandag ng ahas kapag napatay na niya ang epekto ng gamot sa ari mo. Anong gagawin natin? Sisip-sipin.
Ya, Kadiri, kayo na lang. Binatukan ni Mang Armando si Mikel ng malakas. Sira ulo, anong sisipsipin? Kailangan niya lang makaihi. Ang problema lang, hindi natin sigurado kung sasama sa ihi niya yung kamandag. Sige na ho, subukan na lang natin para na rin ito sa kaligtasan ng iba. Sigurado ka ba dyan? Pre, Sige na, para matapos na ito. Hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Agad silang gumala sa malapit na kagubatan. Pinuntahan nila ang madalas na pinagtataguan ng mga ahas. Nakahuli sila ng isa. Dali-dali naman silang bumalik sa bahay para kunin mula sa bibig ng ahas ang kamandag. Nang malagay na nila sa syringe ang kamandag, huminga na ng malalim si Arlan. Ala, handa ka na ba? Handa na po ako. Sandaling napasilip si Mikel sa labas nang may maramdaman na naman silang presensya. no, may nakikita akong 2 babae na nakatayo, ilang metro lang ang layo sa atin. Mga aswang yan, malamang. Kailangan na natin magmadali kaya... Aray! Tinurok na ni Mang Armando ang kamandag. Agad na nakaramdam ng init ang binata. Makalipas ang halos 15 minutos, napansin ni na Mikel na unti-unting nagiging kuting ang dating leon na alaga ni Arlan. Umepekto kaagad ang kamandag. Ang kaso nga lang, ganun din kabilis na naramdaman ni Arlan ang masamang dulot nito. Nanlalamig si Arlan. Pinagpapawisan siya. Nanginginig siya nung mga oras na yon. Pakiramdam ni Arlan ay mamamatay na siya. Para ding naging paralisado na ang kanang kamay ni Arlan. Uwi niyo na ako sa amin. Gusto ko makita sila nanay at tatay bago ako mamatay. Yan naman kasi ang delikado nga eh. Sinubukan nyo pa eh. O sige na, umihi ka na. Hindi ako makaihi. Pakiusap, uwi niyo na lang ako. Mikel, nasa labas pa ba ang 2 aswang? Wala na ho. Iuwi muna natin to, mabilis. Paglabas nila, hindi pa sila nakakalayo ay may umatake na sa kanilang babaeng aswang. Nabitiw nila si Arlan. Bago pa mahagupit ni Mang Armando ang aswang, mabilis na nitong itinaka si Arlan paalis. Uy, back to normal na ang pututoy mo niyan oh. Napamura na lang si Mang Armando ng mga sandaling yon. Samantala, naaninaga naman ni Arlan kung sino ang may daladala sa kanya. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae na mag-anyong tao na ito. Napangiti na lamang si Arlan. Dahil sa inakala niyang huling sandali, nakita niya pa ang babaeng unang nagdala sa kanya sa langit. Bella? Tuluyan na siyang nawalan ng malay sa mga sandaling yon. Nang magising ang binata, ay nasa gilid na siya ng ilog. Nagtataka siya kung papaanong nabuhay pa siya sa kalagayan niya. Sa pagkakatanda niya kasi, mamamatay na siya dahil sa kamandag. Ganun pa man, nagmamadali na lamang na umalis si Arlan sa lugar na yon. Nakauwi siya sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang nang makitang ligtas siya. Naroon din si Mang Armando at Mikel na takang-taka dahil wala man lang siyang kahit na anong galos. Higit sa lahat, nalampasan niya ang panganib na dala ng kamandag. Kinuha ka ng aswang ah. Bakit buhay ka pa? Yung aswang na yon, hindi siya masama. Tinulungan niya ako. Siya ang nagligtas sa akin. Ibig sabihin, siya ang nag-alis ng kamandag. Silip-sip niya. Tinakpan na lamang ni Arlan ang bibig ng kanyang kaibigan para hindi na marinig ng kanyang mga magulang. Napangiti na lamang si Arlan. Malaki ang pasasalamat niya sa babaeng si Bella. Dahil kung hindi sa babae, baka wala na siya sa mundo. Lumiit man ulit ang alaga ni Arlan. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay babalik na rin sa normal ang kanyang buhay. Haharapin niya ang bagong kabanata ng kanyang buhay at sisimulan niya yon sa paghahanap sa babaeng si Bella. Wakas.